Praise God, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Muli po, narito po ang inyong lingkod, si Pastor Ron Yepes. At medyo matagal po tayong hindi po nakapag-upload dito po sa office. At muli po, ako po ay nagagalak sa inyo pong mga feedback, sa inyo pong mga comment. Lahat po yan ay akin pong binabasa. Ang inyo pong mga personal comment sa ating pong mga videos na ina-upload. At maraming salamat sa Diyos sapagkat patuloy po na nagiging daluyan ng pagpapala po ang ating pong channel dito po sa YouTube, sa ating pong mga kababayan, sa inyo pong lahat na taga-subaybay po ng ating pong YouTube channel sa Ron Yepes. Okay, sige po. Bago po tayo magsimula ay tayo muna po ay manalangin at bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito, Father God, sapagkat meron po kaming panahon at oras, kalayaan na makapag-aral, makapakinig ng inyong mga salita. Patuloy nga po, Lord, na hiling ko po't dalangin na pangunahan niyo po, samahan ng inyong lingkod, at sa bawat isang ngayon mga makapanonood ngayon, Lord, Panginoon, sa YouTube channel ng inyong lingkod ay dalayan ko po, Lord, na patuloy, Lord, yung pong spirit of understanding. I-bless niyo po sila, pagpalain niyo po sila, maging pagpapala at kalakasan, katugunan na kanila pong mga katanungan sa kanila pong buhay. Ang mensaheng ito, ang salita po ito, Lord God. Ito po ang aking dalangin, Father God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Muli po ay tayo po ay mag-aral na po at makinig na kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang nais ko po ngayong ituro sa inyo ay yung pong part 2 ng topic po natin na yung mga gawain ni Satanas sa kasalukuyan. Atin na pong tinalakay po yan nung part 1 ay atin na pong napag-aralan yung pong mga gawain ni Satanas sa ating pong kapanahunan. Napakahalaga po kasi, mga mahal ko pong kapatid at mga taga-subaybay sa programang ito na maunawaan po natin, malaman po natin yung mga gawain ni Satanas sa ating pong kapanahunan o sa kasalukuyan. Ayon po doon sa John chapter 10, verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So makikita po natin mga kapatid na mismong ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasalita dito, na nasulat po ni Apostol Juan sa John chapter 10 verse 10. Na sinabi po ng ating Panginoon, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit kaya siya naparito, sabi po ng ating Panginoong Hesus, upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po talaga ang pinaka-main purpose ni Satan kung bakit po siya naparito dito po sa daigdig, upang pumatay, magwasak, at magnakaw. Kaya po, ang buhay po ng isang tao na wala pong tamang relasyon sa Panginoon, wala pong tamang pagkaunawa sa gawa ng kaaway, at mapapailalim po siya sa kapangyarihan ni Satanas, ay talagang wawasakin niya ang buhay ng isang tao. Nanakawin niya ang mga bagay na meron siya na mula sa Diyos. Papatayin niya ang maalab at masidhi na pagsunod, pananampalataya sa isang tao. Kaya magiging isang talagang napaka-worst experience ang mararanasan ng isang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya po napakahalaga po mga kapatid na malaman po natin ang mga teknik, ang mga galaw, ang mga plano ni Satanas. Ito po ay talagang makounter natin sapagkat hindi po pwedeng makagalaw siya, makagawa siya sa ating buhay. Yung pong part 1, nais ko pong i-recap sa inyo mga kapatid, yung part 1 ng ating pong topic about mga gawain ni Satanas sa ating kapanahunan. Una po ay sinasaktan niya ang mga tao sa pamamagitan ng sakit. May mga sakit at karamdaman na hindi po kaya ng siyensya. At
Kaya po sila nagkakasakit sapagkat ito po ay dahil sa gawa at pakana ni Satanas. Yan po ang tinatawag po talagang mga spiritual sicknesses and diseases na talagang ang makapagpapagaling lang ay tinatawag na healing and deliverance by the power of our God, of our Lord, in the name of Jesus Christ. And then ikalawa po ay tinutokso niya ang mga mananampalataya na magkasala. Tinetempo niya, lagi po siyang nariyan. Siya po ay paruot parito sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kasama po ang kanyang mga ampon. At marami po siyang ginagamit na instruments para po para po tuksuhin ang bawat isang mananampalataya. And then ikatlo po ay inilalayo ang mga tao sa tunay na pagsamba. Ang mga tao po ay talagang nais siya talagang ilayo, nais siya talagang pigilin ang mga tao sa isang tunay na pagsamba. Sapagkat kapag ang tao po ay nakasumpong ng tunay na pagsamba para sa Diyos, dito po mararanasan ng isang tao ang tunay pong kalayaan, ang tunay pong pagpapala, ang tunay pong biyaya na magmumula sa ating Panginoon. The moment na masumpungan niya ang tunay na pagsamba. And then, ikaapat, sinasalungat niya ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ayaw na ayaw ni Satanas na talagang ang mabuting balita, ang gospel of salvation, ang mabuting balita patungkol sa pagpapatawad ng Diyos, patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa kaligtasan, ay ayaw na ayaw po ni Satanas na ito po ay maipalaganap, ito po ay maipahayag sa apat na sulok ng daigdig. Sapagkat once na ang tao po ay nakarinig ng tamang mabuting balita patungkol sa pag-ibig, pagpapatawad, kaligtasan mula sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, dito po makakalaya ang tao sa ilalim ng kasalanan, sa ilalim ng kontrol ni Satanas. Kaya po, mga kapatid, kung kayo po ay talagang napagpapala sa programang ito ng inyong lingkod, Ron Yepes, nais ko po na kayo po ay makatuwang ko. Pakishare niyo po ang ating pong mga videos sa inyo pong mga cellphone para po ito'y mapanood din ng marami na mga tao, even ang inyong mga friends sa FB, upang lumagana po ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat pagtulong-tulungan po natin na ang tao po ay makaalam, maligtas sa pamamagitan po ng mabuting balita na kanila pong mapapakinggan. Yan po mga kapatid, yung part 1 ng topic po about ng mga gawain ni Satanas sa ating pong kapanahunan o kasalukuyan. Okay, ito na po yung part 2. Ikalima po na mga gawain po ni Satanas, nais niyang sambahin siya ng mga tao. Ito po yung gusto ni Satanas. Hindi po niya nais na ang tao ay makasumpong ng tunay na pagsamba para sa Diyos. Sapagkat ang nais po niya, siya po ang sambahin ng mga tao. O yung mga bagay na kanya pong gagamitin para ang mga tao po'y dito mahumaling, dito po magkaroon ng focus, dito po talaga magkaroon ng konsentrasyon at para mawalan po ng panahon para sa tunay na pagsamba sa Diyos. Yan po ang ikalimang kaniyang mga gawain. Talagang ang nais niya, siya ang sambahin ng napakaraming tao. Sabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 9, at sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ito po yung mga kataga na sinabi po ni Satan sa ating Panginoong Hesus during that time na kanya pong talagang kinakausap ang ating Panginoong Hesus. Gusto po niya talaga itong muli na ibagsak sa kasalanan, tinitempt niya, at ang isa po sa kanyang ino-offer sa ating Panginoon, Jesus, during that time na ang ating Panginoon ay nasa kalagayan bilang tao sapagkat siya po ay nagkatawang tao.
Mula sa pagiging anak ng Diyos, siya po'y nagkatawang tao. Kaya ino-offer po ni Satan na ang sabi po ni Satan, sambahin mo lang ako. Lahat ng nakikita mo, lahat ng kayamanan na narito sa ibabaw ng mundo ay ipagkakaloob ko sa iyo. Sa isang kondisyon, sambahin mo lang ako. You worship me, sabi po ni Satan. Kaya mga kapatid, napakaliwanag po kung mismo ang ating Panginoon Kristo na bugtong na anak ng Diyos Ama. At siya po ay nag-prayer and fasting ng 40 days and 40 nights. Pero hindi po nangimi si Satanas na siya po ay talagang tuksuhin. Siya po talaga ay kausapin. Siya po talaga ay kumbaga po ay talagang ino-operan ng matinding offer para lang po talaga ang ating Panginoon Kristo ay sambahin siya. Sa ating kapanahunan po mga kapatid, po pwede pong gamitin ni Satan ang mga pangarap natin sa buhay, ang ating mga source of income, ang ating mga hanap buhay, ang mga bagay na meron tayo para dito po maituon ng bawat isa po sa atin yung ating panahon, oras, effort, at mawala na po tayo ng panahon para magbigay ng panahon at oras para sambahin ng Diyos. Sapagkat ang gusto po ni Satanas ay ma-segue, mapihit niya ang ating oras, panahon, isip at buhay sa mga bagay sa mundong ito. Even sa ating mga bagay na meron tayo. Even ang ating hanap buhay. Pwede niya pong gamitin yan. Na talagang parang ito na po yung gagawin nating Panginoon, Diyos-Diyosan sa ating buhay para mawala na po tayo ng oras, panahon para po ang Panginoon, Diyos, ay ating alayan ng pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. Kaya po, ingat po tayo mga kapatid. Kung meron po tayong mga bagay ngayon na tinatangkilik, ipinagkatiwala sa atin sa Diyos, thank God. But I sad to say, wag na wag po natin itong bibigyan po ng napakatinding pagpapahalaga at importansya na darating po ang isang araw nang dahil sa trabaho mo, pangarap mo, nang dahil sa mga bagay na meron ka. Ito ay maging instrumento po ni Satanas para hindi ka na makapagbigay ng papuri, pagsamba, paglilingkod sa Diyos. Sapagkat si Satan po ay nakagawa sa buhay mo. And then, ika-6, nagawain po ni Satanas sa ating kapanahunan. Gumagamit ng maraming paraan. Marami po siyang ginagamit na kaparaanan. Strategic para po ang tao, para po ikaw at ako, ay talaga ay makagawa siya, mailayo ka niya sa Diyos, sa tamang pagsunod, sa tamang pagsamba. Marami siyang ginagawang pamamaraan para po ikaw ay tuloy-tuloy na mawalan ng panahon sa Diyos at ikaw ay matempt na niya. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 11, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Napapansin po natin, sinabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinto chapter 2 verse 11, nanilinaw po niya, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Napakahalaga po mga giliw ko po mga taga-subaybay, taga-pakinig, na huwag po tayong malinlang, mapaglalangan, maisahan ni Satan. Sapagkat napakarami po niya na mga po pwedeng gawing mga plano, pakana, para ikaw at ang bawat isang mananampalataya ay makagawa siya, makasingit siya, para ikaw ay ilayo niya sa ating Panginoon sa tunay na pagsunod, pananampalataya at pagsamba at pagpaparangal. Ephesians chapter 6 verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sinabi po muli ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 11, kanya pong binibigyan po ng utos
instruction ang mga kapatid, ang mga unang mananampalataya sa lungsod ng Efeso na isuot ang full armor of God. Ito po yung mga baluti na mula sa Diyos. Sapagkat ang laban po natin ay hindi pisikal, hindi literal. Ang ating pong laban or battle ay spiritual. Kung spiritual po ang labanan, kailangan po meron tayong sandata, mga armor from our God na spiritual. At yan pong spiritual armors na yan po yung binabanggit sa Ephesians chapter 6, verse 10 up to following verses, na pinasusuot po sa atin yung helmet of salvation, yung pong breastplate of righteousness, yung pong belt of truth, yung shield of faith, yung sword of the Holy Spirit, yung pong shoes of preparation. Mga spiritual po yan na kailangan nating suot. At upang hindi po tayo mapaglalangan ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Kailangan po meron po tayong helmet of salvation. Yung talagang alam natin sa ating isip kung sino talaga ang tunay na daan ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Meron tayong breastplate of righteousness. Nang ibig sabihin, kailangan po meron tayong pantakip sa dibdib ng katuwiran. Righteous living, holy living, faithful obedience. Yun po yung spiritual breastplate of righteousness na kailangan po lagi natin suot. Na hindi po tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi po tayo namumuhay sa kasamaan upang walang maisumbat si Satanas sa iyong buhay, sa ating buhay. Meron tayong belt of truth, sinturo ng katotohanan, na walang iba pa rin po yung kundi ang ating Panginoon Kristo, na meron tayong relasyon pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Meron po tayong sword of the Holy Spirit. Kailangan po lagi tayong puspos ng banal na Espiritu upang ang kaaway na si Satanas ay hindi makagawa sa ating mga buhay. Shoes of preparation. Ano po yun? Mga panyapak na laging handa, na humakbang, lumakad, sumunod, patungo sa kalooban ng Diyos. Nandun lagi yung sigasig, nandun lagi yung sipag, na lagi tayong handa na humakbang, sumunod, tumakbo, patungo sa landas at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yan po yung mga tinatawag na spiritual armor na siyang ating sandata sa lahat ng gawa ng kaaway. Sapagkat siya po ay laging merong plano. Lagi po siyang gustong tayo ay mapaglalangan. Pero kailangan tayo po ay laging equipped. Tayo po laging fully armor sa bawat araw at bawat oras. Sapagkat hindi po siya makagagawa sa ating mga buhay. Ikapito na kanya pong ginagawa sa ating pong kapanahunan ay nagkukunwang anghel ng kaliwanagan. Si Satan po ay napakahusay, napakagaling. Para tayo ay malinlang, para tayo ay madaya, siya po'y magkukunwang maamong anghel mula sa langit upang tayo ay silain, upang tayo ay talaga ay masilo niya, madaya niya, at makagawa siya. Kaya napakahalaga po na talagang maging mapagbatsyag po tayo. Maging mapagbantay po tayo. Meron po tayong wisdom and knowledge. Alam natin lahat ang galaw at pakana ni Satanas para hindi po siya makagawa. Hindi po siya maka-first move sa ating mga buhay. Ano po ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14? Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaari magkunwang anghel ng kaliwanagan. Nakikita po natin. Binanggit po ng 2 Corinthians
chapter 11 verse 14, sinabi po ni Pablo na huwag po tayo magtataka sapagkat si Satanas ay pwede po siyang magbalat kayo. Pwede po siyang magkunwari na anghel ng kaliwanagan. Kaya kailangan po talaga meron tayong tinatawag na discerning spirit. Alam natin ang lahat ng move. Alam natin lahat ng gawa ng kaaway. Hindi tayo dapat kagad maniwala. Marami siyang pwedeng gamitin. Mga tao, minsan mga mangangaral, na akala po natin ay tama, maamo, maayos. But at the end of the day, ito pala ay mga sugo. Ito pala ay mga instrumento at ginagamit ni Satanas para ikaw at ang bawat isa ay madaya ni Satanas. Kaya po mga kapatid, tayo po'y patuloy na mag-ingat sa bawat isa natin po nakakadaupang palad sa ating kapaligiran sapagkat marami siyang po pwedeng gamitin na instrumento para ikaw at ako ay mapasok niya, maka-first move siya upang ikaw at ako ay kanyang maatake, maibagsak, mailayo, maihulog sa kasalanan, papalayo sa ating Panginoon Diyos. Ganyan katuso si Satanas. And then, ikawalo, inuusig ang mga mananampalataya o ang iglesia. Pag sinabi pong iglesia, ito po'y kalipunan. Ito po ay kabuuan ng mga nanalig at sumampalataya sa ating Panginoon. Inuusig niya po yan. Kaya po niya inuusig sapagkat gusto niya po talaga ito pong mga nakakilala pong ito ng mga tao o yung mga naglilingkod sa Diyos na nagbigay ng buhay, panahon at oras, ginagamit ang buhay, ginagamit ang anumang meron siya, uusigin niya para ito'y makaranas ng kapagalan, kapaguran, para ito'y isang araw ay sumuko na, sumurrender na, umayaw na, sapagkat sa kanyang ginagawa na pag-uusig, panggigipit, gagawa po siya ng maraming instrumento, kaparaanan, para ang isang mga Kristiyano, ang isang mga mananampalataya ay talagang pigilin niya, huwag magpatuloy, sapagkat ang trabaho po ni Satan, uusigin niya, pahihirapan niya, ipapahiya niya, ipaparanas siya ang hirap, pagod, kawalan, kagutuman, o anumang klase na mga talagang negative situation sapagkat ayaw ni Satanas ang mga taong ito ay magpapatuloy na maglilingkod at susunod sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang sabi ng Pahayag chapter 2 verse 10? Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo. Bilang isang pagsubok, magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Ganyan po katindi si Satanas. Sabi po diyan ng Revelation chapter 2 verse 10, ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo. Pahihirapan, ipapahiya, ipaparanas ang kabiguan, kawalan ng pag-asa. Pero sabi po ng Diyos sa kanyang salita, magtiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang matapat hanggang kamatayan at ipagkakaloob ko sa iyo ang putong ng buhay. Ang ini-encourage po sa atin ng Panginoon, talagang magtiis lang tayo. Manatili tayong tapat na sumusunod, naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat at the end of the day, in the near future, mararanasan natin yung ipinangako ng ating Panginoon Diyos ng mga gantimpala na daladala niya at ito'y kanyang ipagkakaloob, ipaparanas sa bawat isang tao na sumampalataya, sumunod at naglingkod sa ating Panginoon. Siya ang may sabi, daladala ko na ang mga gantimpala sa bawat isang nanatiling tapat na sumusunod, naglilingkod, nagpaparangal, at nag-aakay sa bawat isang tao patungo sa kaliwanagan, patungo sa landas ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, huwag na huwag tayong hahayaan natin na makagawa si Satanas sa buhay ng bawat isa po sa atin. Talagang napakatindi po ni Satan.
Marami siyang gagawin na mga pamamaraan para ang mga Kristiyano, ang mga manampalataya, ay iparanas niya ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng pag-asa, ang mapahiya. Pero, sabi ng Diyos, manatili tayong tapat. Magtiis lang tayo sapagkat darating siya na dala niya ang mga gantimpala na magmumula sa ating Panginoon. And then last, pangsyam, na mga gawain ni Satan sa ating kapanahunan, hinahawakan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Meron po siya na authority na pumatay. Kaya nga po sinabi po ng Panginoon sa John chapter 10, verse 10, na parito siya upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ano po ang pinapatay po ni Satan? Unang-una, ang pinapatay po ni Satan sa mga mananampalataya, sa mga naglilingkod sa Diyos, ay yung alab, yung init, yung apoy ng matinding pagmamahal, katapatan na maglingkod at sumunod sa ating Panginoon Diyos. Pinapatay niya po yon. Pinaaandap niya ang apoy ng pag-ibig, apoy ng katapatan sa paglilingkod ng maraming tao, maraming manampalataya, higit sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Gusto niya talaga itong maging makulimlim na lang, maging aandap-andap na lang yung apoy, yung ningas ng mainit at tapat na paglilingkod ng maraming Kristiyano. Yun ang pinapatay niya, spiritually. And then physically, talagang nais siya talagang patayin physically ang maraming manampalataya, ang maraming lingkod ng Diyos, upang hindi na sila makapagpalaganap ng mabuting balita, upang hindi na sila makaakay pa ng mga tao patungo sa paanan ng ating Panginoon. Gusto niyang patayin. Pero wala siyang magagawa kapag tayo po ay patuloy na sumusunod, naglilingkod, at ginagabayan, sinasamahan ng Diyos, hindi po tayo po pwedeng magalaw at masaling ni Satanas, sapagkat sa pamamagitan lang po ng dugo ng Panginoong Kristo na bumabalot po sa bawat isa po sa atin, hindi po tayo magagalaw ni Satanas. Idagdag pa po natin ang mga anghel ng Diyos na mula po sa kalangitan na sa atin po ay gumagabay, pumapatnubay at nagpo-protect upang tayo po ay proteksyonan, upang tayo po ay bantayan. Hindi po makagagawa si Satanas sa ating mga buhay. Kahit gusto niyang gumawa, kapag tayo tunay na sumusunod, naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon Diyos, hindi po siya makagagawa sa ating mga buhay. Pero yan po ang gusto niya talagang gawin. Hinahawakan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano po ang sabi ng Bible sa Hebrew chapter 2, verse 14 to 15? Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus, tulad nila na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Si Satan po ay meron pong kapangyarihan sa kamatayan literal at pisikal. Pero kaya po ang ating Panginoon Kristo ay namatay sa krus upang ito po yung katuparan, maigupo po niya ang kapangyarihan ng kamatayan ni Satanas. At ito po ang ating Panginoon ay tinubos niya ang bawat isa po sa atin sa kamay po ni Satan, sapagkat tayo po'y lahat ay makasalanan. Ang tayo dapat na lang pong gawin ng isang tao ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon, talikuran ng kasalanan at magpatuloy na nagmamahal, sumusunod ng tapat sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit si Satanas ay nais talaga niyang patayin spiritually, physically, ang bawat isang manampalataya. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin ng habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay nga na tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan at tinanggap mo ang ating Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, ginawa mong hari, Panginoon sa iyong buhay, at nagpasimula ka na ngayon na magkaroon ng alab
sa pagsunod, sa pagpupuri, pagsamba at sa kanyang salita, ikaw ngayon ay kabilang na sa mga tinubos mula sa kasalanan, mula sa pang-aalipin ni Satanas. Yan po ang part 2 ng mga gawa ni Satanas sa ating kapanahunan. I-recap lang po natin. Unang-una, nais niyang siya ay sambahin ng mga tao. Even, marami po siyang ginagawang paraan na ang tao po ay nahuhumaling sa mga bagay sa mundo, sa kanyang pangarap, sa kanyang hanap buhay. Wala na siyang panahon sa Diyos sapagkat ubos na ubos ang kanyang panahon at oras sa mga bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Yan po ay isang patungkol sa pagsamba sa mga bagay na meron ng tao. At nakalimutan na niyang bigyan ng panahon, oras, para pasalamatan, sambahin ang Diyos. Yan po ay gawa ni Satanas sa isip at damdamin ng isang tao. Inuudyukan niya ang mga tao na talagang mawala ng panahon sa Diyos. Hindi na magbigay ng panahon at oras sapagkat ang nais ni Satanas, siya talaga ay sambahin even ang mga bagay na kanyang ginagamit para sa maraming tao. And then, gumagamit ng maraming paraan. Marami siyang pamamaraan na ginagamit na halos hindi mo namamalayan. Ito pala ay strategic plan ni Satan para ang mga tao, even ang mga lingkod ng Diyos at mga manampalataya ay maitalikod niya at muli niyang makuha. Pangatlo, nagkukunwang ang anghel ng kaliwanagan. Siya po ay nagkukunwang anghel ng kaliwanagan. At the end of the day, ikaw ay kanyang makukut. Ikaw ay kanya talagang kukontrolin sapagkat nadaya ka. Nadaya ang maraming tao. Hindi na malayan na siya pala ang tunay na leong umaatungal sa pamamagitan ng kanyang pagkukunwari na parang isang anghel na kaliwanagan. And then, ikaapat, inuusig ang mga mananampalataya. Marami siyang gagawing bagay na mga mananampalataya pahihirapan, kukutsain, ipapahiya, padadanasin ng kahirapan, kahihiyan, para isang araw ay mag-quit na, para isang araw ay sumuko na ang mga mananampalatayang ito, para hindi na magpatuloy sa pagsunod, sa paglilingkod ng tapat sa Panginoon. Uusigin niya. Pero kapatid, hindi pa tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat sa bawat isang tapat sa Kanya. At the end of the day, makikita po natin kapag tayo nagpatuloy pong tapat at hindi po nagpausig, hindi po nagpatukso kay Satan, ang biyaya at mga gantimpala ay mararanasan po ng bawat isang tapat na nagpapatuloy, na sumusunod sa ating Panginoon at naglilingkod. And then, hinahawakan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Pero mga kapatid, wala siyang magagawa sa ating mga buhay kapag tayo tunay na nagsuko at sumusunod ng tapat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, sa oras na ito, kung ngayon ka pa lang po nakapakinig sa programang ito ni Ron Yepes sa ating YouTube channel, nais po kitang tulungan na ikaw po ay tanggapin mo ang Panginoon. Ibukas mo ang pintuan ng iyong puso. At ang ating Panginoon Kristo na nagkatawan tao, nabugtong na anak ng Diyos, ay iyong kilanlin, tanggapin bilang personal Lord and Savior ng iyong buhay. At patuloy mong iwan ang iyong mga kasalanan at magpatuloy ka na humakbang, sumunod, maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Sige kapatid, ikaw ay aking tutulungan ng panalangin ng pagtanggap. Yumuko ka at pumikit at sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo rin ito matapos mo pakinggan yung aking sasabihin. Ikaw ay nais ko tulungan sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang ikaw ay makaranas ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kapatid, tayo manalangin. Panginoon, salamat. Salamat po sa oras na ito at napakinggan ko ang inyong mga salita sa programa pong ito ng inyong lingkod
na si Pastor Ron Yepes. Sa oras pong ito, O God, ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri. Sa oras pong ito, ibinubukas ko po ang pintuan ng aking puso. Inanyayahan kita na pumasok, maghari sa aking buhay. Simula po sa oras na ito, ikaw na po ang magkontrol ng buhay ko. Ikaw na po ang maghari ng buhay sa buhay ko. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan, minanang kasalanan, nagawang kasalanan. Hugasan niyo po ang aking puso, isip at buong pagkatao. At ako po ay inyo pong tulungan na patuloy po makasunod sa inyong kalooban mula po sa araw na ito. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. At muli po, salamat at nais ko po na patuloy pong sumunod sa inyong kalooban. Ako na lang po manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito sapagkat muli kayo ang may sabi na mas kinalulugdan nyo na meron pong isa na nagbabalik loob sa inyo kaysa sa 99 na hindi na po kailangan pa magsisi. Kaya po alam ko po, Lord, sa oras na ito na hindi lang po isa mula po sa buong bansang Pilipinas, buong panig ng daigdig ay meron po ngayon, Lord, na tumanggap sa inyo, Panginoon God. Dalayan ko po, Panginoon God, Lord, na pangunahan niyo po siya, samahan niyo po siya, i-bless niyo po siya, pagpalain niyo po ang aking pong kapatid na ito, Lord God. Nawa po'y patuloy po siya magkaroon ng kauhawan, kasabikan sa paikinig ng inyong salita. Gabayan niyo po siya, samahan niyo po siya. Ito po ang aking dalangin, in Jesus' name, Amen and Amen. Kapatid, kung ikaw po kayo nanonood sa ating pong programa, hayaan niyo pong ikaw po aking pong ipanalangin. Pumikit ka po at tabanan mo po yung parte ng iyong katawan na mayroong sakit at karamdaman. Tapat mo ang iyong kanang kamay at maniwala ka na kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Right on the spot, ngayon din nagagaling ka. Sige kapatid, iyong itapat ang iyong kanang kamay sa parte ng iyong katawan na mayroong kang karamdaman at sa oras na ito, papagalingin ka ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, narito po ang aking pong mga kapatid. Saan man po sa naroon sa panig ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, even po ang nasa iba't ibang parte ng bansa sa buong mundo. Dalayan ko po, Lord, Panginoon, ngayon, O God, na ngayon po ay taban-taban po niya ang kanya pong parte na kanyang katawan na may sakit. Kayo ang may sabi, Panginoon, na kayo po yung aming dakilang manggagamot. Kayo po yung dakila na talagang great doctor, great healer, O God. In the name of Jesus Christ, Lord, nakikita niyo po yung pananampalataya ngayon ng aking kapatid na ito na nagnanais ng healing and deliverance right now. I declare, Father God, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, right now, Lord, healing and deliverance, O God, complete healing and miracle, O God, ay mararanasan ngayon ng aking kapatid na ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and Amen. Lord, salamat. Patuloy po, Panginoon, hiling ko pimput dalangin, O God, yung aking mga kapatid na ito na may mga problema at pagsubok sa kanila pong buhay, pamilya, pinansyal, negosyo, Lord, family problem, financial problem, emotionally, spiritually problem. Lord, I pray, Father God, kayo po ang patuloy pong gumalaw at kumilos sa kanila. Kayo pong magbigay ng pag-asa, kayo pong magbigay ng breakthrough, kayo po ang gumalaw at kumilos, O God, maranasan po nila, Lord God, ang inyong himala, ang pabor na mula po, Lord, sa inyo, sa aking po mga kapatid na ito, Father God. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin, Amang Banal, sa mga kapatid ko pong ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Kung napagpala po kayo, kapatid, sa programang ito ngayon at nakaranas po kayo ng himala, patuloy po na kayo po ay hiniling ko po na kayo po ay patuloy pong sumubaybay sa ating pong programa sa Pastor Ron Yepes at kung kayo po ay na-bless,
mag-subscribe po kayo para sa lahat po ng ating mga bago pang i-upload ay talagang patuloy po kayong man-notify. Agad po ay mag-notify po yan sa inyo pong TV o sa inyo pong cellphone. Once kayo po ay nakasubscribe, pakipindot lang po yung subscribe and then i-share nyo po ang ating po mga videos para po kung kayo po napagpala ay mapagpala din po yung ating po mga kababayan sa lahat ng panig ng ating pong bansa, even worldwide. And then mga kapatid, marami po nagtatanong kung saan po ang address ng ating pong church. Kayo po ay kagalakan ko po na ini-invite. Kung kayo po ay malapit lang, ito lang po sa part ng Bulacan o malapit lang po sa probinsya ng Bulacan, kayo po ay amin pong inaanyayahan. Ang location po ng ating church ay Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, formerly Princess Rica Resort. Nasa Waze po yan. At nawa po ay kayo po ay makasama po namin every Sunday, sharp 9 a.m. ang ating pong Sunday worship service sapagkat marami po nagtatanong para hindi ko na po nare-replyan pa kayo. Ito na po, ilalagay po natin sa ating screen yung ating pong address para po kayo po ay makasama po namin dito po sa ating pong church sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, formerly Princess Rica Resort. Mag-message lang po kayo sa akin doon po sa ating messenger. I-search nyo lang po Ron Yepes. Kung kayo po ay dadalo at makapupunta sa ating pong gawain every Sunday 9 a.m. in the morning. God bless you po. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God richly bless you.